para sa ating provincial government. Ano po? Ilan po kayo pagkakataon po na tourism office or part po ng extension po ng tourism office sa ating Pantalan? Kasi hindi naman po, yun po kasi hindi po lahat na dumarating na mga bikers ay pwedeng kumuha ng packages. Ano po? So, kailangan po talaga natin ng tourism office na makapagre-registered o registration area do sa ating entry point. So, meron po kaya na plano ang ating provincial government na magagay po nito dito sa ating Balanacan Port? Yun lang po siguro. Definitely meron tayong plano na lagyan ng mga tourism offices. Inuuna lang namin talaga yun dito. Yung talagang, sila Rino nga, walang opisina eh. Imagine yung office natin, tourism mismo natin, partner. It so happen na yung ginagawang convention center dyan, it has been going on for the longest time. 2 taon na pong ginagawa yan. And we spent almost 240 million na, hindi pa rin natatapos. Kaya last time, sinabihan ko na sila dyan. By the way, minana lang natin yan, pare. Inabutan lang namin yan. Na I told them, kapag hindi pa nyo natapos yan, terminate na namin yung kontrata nyo. Kasi, doon sa drawing, kasama yung tourism office. Now, it's going to be completed na matatapos ang kontrata, wala yung tourism office. Kaya binigyan ko na rin ng si Mr. Lolong na yung isang consultant natin, architect. Hinanin niya yan para na sa gayon, mapalagyan natin man lang ng opisina. It will be, Mr. Ardian, dyan sa may yung dulo ba? Nakita mo yung dulo ng convention center na ginagawa. Doon yun ilalagay. And huwag kang mag-alala. Nasa programa na natin lahat. Dangan nga lang at yung activities nila, meron tayong mga nakagawian na taon-taon ginagawa na natin. Kagaya na sa Moriones. So doon tayo nakafocus ngayon. This bike tour, siyempre ngayon lang namin nasagupa. At yun namang Marinduque Tourism Council natin, bago lang nagawa. So if you would understand, 60% niya nasa private sector na. 40% ng members niyan, tayo sa PGM. Nakaalali lang tayo. So lahat ng hihilingin ng Marinduque Tourism Council, doon tayo papunta. Pero ang initiation natin is talagang make everything, sabihin nga natin, tourist-friendly. Tama yung sinabi ni Bukal. Kung kinakailangan ng legislation, they will do it. So give us just a few more months para ma-establish na natin yan. Maganda kasi yung may plano na di ba? Sa ngayon, hindi ako nakapagplano. I'll be honest with you. Hanggang ngayon, binubuo ko pa yung konsepto natin na saan talaga tayo? Kasi traditional natin yung Moriones. The good spots are here na, di ba? Winarilingan din kasi tayo ni Mr. Intong. Sinabi niya sa atin, just go, be careful. At least may share na natin sa kanila. Baka push kayo ng push, tulak kayo ng tulak ng mga sites, baka tapos hindi tayo ready. Hindi maganda yun. Kaya with all those sites, talagang napakarami natin Kaya yung mga talagang malalaki lang, yun munang nabibigyan natin ng atensyon. Kagaya nung, di ba, matagal yung Bathala Cave. Yung, ano ba yung isa? Yung, doon sa may San Isidro, that's another cave. Bagumbungan. So yan ang inaano natin. Pinaano ko na kay PGNRO Yung ating naghahawak ng ating office ng mag-coordinate sila. Di ba, pinag-ano na kayong dalawa ni Engineer Marceni. So, thank you dun sa ano mo. And I will invite you every time para makuha rin namin yung opinion nyo, di ba? Intimento nyo. So, with that, I don't know if Vice Gov, you wanna comment? Tutulong na lang po kami sa aid of legislation. Tsaka gusto ko lang yung concern natin dun sa kay Miss Susan. Yung terrain kasi natin, Susan, is not the same. Yung tatahakin natin bukas will be flat. Yung nakita ko rito mga packages, stiff yung pataas, especially yung Mugpog to Santa Cruz. So there must be a guide supposed to be, And bikers should be fit. Kasi doktor ako
baka may atakihin, ano? Yung dito, Buwak Tugasan, it's flat. Okay yan. Yung gagawin natin bukas. I'll be joining you. Magdadala po ako ng bike. Yan. Yan. Hindi. Ang concern ko lang, yung mga comfort room or yung mga staff over natin, yung mga coffee shop, yung mga yan, yung restaurant, they have to be yung clean comfort rooms, no? Yan. Kasi yung bike na ganito, I think it's expensive, ano? Yung complete na tulad nito. Are you going to provide or they are the one who's going to bring their own bikes? May option po sila to bring their own bikes, or if they don't want na i-bring na lang, pwede na silang mag-rent dito at available na po. Okay. Rest assured, the provincial government, especially dito sa Sangguniang Panlalawigan, will always assist you. Ano? Okay. Thank you, Vice Governor. Okay. Yeah. Siguro po para po sa Sangguniang Panlalawigan yung next question ko na po. So, nabanggit po ni Bukal kanina na so much willing naman sila to create. Ano po? So, possible po kaya na makapag-create po tayo ng ordinansa na magbibigay ng mandato sa lahat ng mga establishmento para mag-comply or makakomply sila doon sa kumbaga prepared sila doon sa mga bike natin o yung establishmento natin ay may mga bike hub para at least uniform po na sumusunod yung ating probinsya. Pwede po kaya? Madali lang po yan. Kung interesado yung establishment na maging parte ng loop ng Marinduque. Pero those who are not interested, bahala na sila. Pero those who are interested, I guess maraming interesado. Ano? Kung ako interesado, may establishment ako, I can open my Kalupa Foundation Farm. Malaki ang parking doon. That's 46 hectare. Sobra-sobra pa sa parking. That is private, but I will open that for cycling. Ano? And yung mga interesado, siguro they will do their own naman. Hindi naman natin kailangan magkaroon pa ng legislation para doon. Pero kung ano yung kailangan natin para sa mga bikers, siguro yun ang gagawin namin. Kasi iti-tailored fit natin lahat, Adrian.